Mga idol, mukhang matatagalan pa nga ang ginagawang investigasyon ng NBA patungkol sa under-the-table agreement ni Kawhi Leonard at ng Los Angeles Clippers. Maaari pa nga daw itong abutin hanggang sa umpisa ng training camp. Meaning, posible na hindi pa makasama si Kawhi Leonard sa lineup ng Toronto Raptors sa preseason games. Sinusuri nga ng mabuti ng mga nakalap nilang detalye patungkol dito at ayon sa isang insider, meron nga pong nakita at nalaman na ang NBA sa kanilang mga pag-iimbestiga nitong nagdaang linggo at naniniwala sila na isa ito sa mga rason para parusahan nila ang Los Angeles Clippers at si Kawhi Leonard. Kagaya ng napag-usapan, maaari nga pong suspindihin ng NBA si Kawhi ng 20 to 40 games next year dahil sa kanyang ginawa, habang ang Clippers mawawala na ng ilang mga draft pick. Kaya nasa delikadong sitwasyon ngayon ang team ng Clippers at si Kawhi na maging bagong team na Toronto na mukhang posibleng madamay dito. Sa kabilang banda, marami nga ang na-excite ngayon sa ibinalita ni Brett Siegel matapos itong lumabas ng balita na nagpapahiwatig na may hinihintay nga si LeBron James. Alam naman natin na hanggang ngayon wala pa rin naman nga pong inaanunsyo si LeBron ng kanyang bagong team. At ayon sa report, posibleng tumagal pa ito hanggang sa August at marami ang nahihiwagaan ngayon. Ano nga ba talaga ang plano ni LeBron? Well, ayon kay Brett Siegel, nagpapakita nga daw na hinihintay ni LeBron James na gumawa ng paraan ng Golden State Warriors na makuha si Anthony Davis. Para nga sa kaalaman ng lahat, kailangan na nga bigyan o gawin ng Washington Wizards na bigyan ng contract extension si Anthony Davis sa August 6. Ibig sabihin, kapag hindi nga ibinigay ng Wizards ang gusto na kontrata ni Anthony Davis, syempre, eto na nga daw ang pagkakataon na posible siyang mag-request ng trade papunta sa Golden State Warriors para makasama si Stephen Curry. Dito na nga papasok ang ideyang sinasabi na pagkuha nila at pagdesisyon na rin ni LeBron James. Anong masasabi nyo dito mga idol? Sa kabilang banda, kung inyo ngang matatandaan, ang Atlanta Hawks ang nag-iisang team nitong nagdaang playoffs na nakatalo sa defending champions na New York Knicks ng dalawang magkasunod na beses. Kaya eto, hindi na nga nagdadalawang isip ang front office na palakasin lalo ang kanilang roster lineup. Though hindi pa nila na ibabalik dito si Jonathan Kuminga, nakabuo na rin naman sila ngayon ng napakalakas na lineup matapos silang makuha sa trade ang mga bagong player na sina Ryan Nembhard, Lou Dort at si Aaron Wiggins. As of today, mas pinalakas ang starting five na bubuuhin ni Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Lou Dort, Jalen Johnson at si Onyeka Okongwu. Napaka-solid ng kanilang bench na sina McCollum, Flemings, Nembhard, Wiggins, Hield, Kispert, Landale, Newell, Carper, at syempre meron pa ditong Vizar. Halos lahat ng mga player merong offense at depensa. Kaya expect na nga ninyo na magiging physical ang Atlanta Hawks next year at magkakaroon sila ng mas magandang kampanya sa Eastern Conference.